Bakit nga ba? Ang dami nagmamotor ngayon. Alam nyo yun? Yung tipong hindi pwedeng hindi ka lalabas ng, diba? Di pa ako tapos magsalita. Hindi pwede. Puro motor. Puro motor. Hindi pwedeng hindi ka lalabas ng bahay na wala kang nakikitang ni isang motor. Bakit nga ba? Napakarami nang nagmamotor ngayon. Kasama na tayo dun. Nagumpisa kasi yan dati sa lalanan ng traffic, sa mahal din ng gas. Isa-share ko na rin sa inyo dati kung bakit ako nagumpisa magmotor. Dati hindi ako mahilig magmotor. Actually, galit nga ako sa motor eh. Hindi ko akalain na magkakaroon ako nito, mababaliw ako dito. Kotse talaga hilig ko noon. Nagagalit ako sa mga singit na singit, di ba? Sa mga nakakasalub, sa mga biglang susulpot. Nagmotor ako dahil naranasan ko na yung traffic. Tingnan nyo nga yan, no? Puro sasakyan. Sila na nag-gridlock doon. Di ba? Nagmotor ako dahil sa traffic. Kasi dito sa amin, ubod ng traffic. Paglabas pa lang sa subdivision namin, traffic na. Kaya yun, estudyante ako ng time na yun, and naisipan kong magmotor. Pang service lang sa school. Then yun, nakuha ko yung Honda Wave Alpha 110 noong 2017. Sobrang natuwa ako noon kasi yung 500 na gas ko sa sasakyan ko noon, sa Corolla, yung 500 pesos na yun, isang linggo, 130 pesos lang sa Honda Wave ko. 130 pesos lang, lampas pa ng isang linggo, pamasok ko na yun. So sobrang laking tipid ko nun sa Honda Wave ko na yun. Nagumpisa ako maglagay na itong camera sa sobrang daming pwedeng mangyari sa pagmamotor. Para kasing nasa ano ka na yan eh, yung isang paa mo nasa hukay na. Para lang may ebidensya ako. Hindi ko naman nakakalain na mapupunta ako sa pagbablog. Hindi ko pa nararanasan mag long ride nun. Hanggang sa iayain ako ng tropa ko dahil bago yung motor niya, magpa-blessing. So anong nangyari, ni-ride namin simula dito sa amin sa Las Piñas. Umiikot kami ng Antipolo, Marilake, ganyan. Tapos Quezon kasi gusto niya magpa-blessing sa Kamay ni Jesus. Yung merong matataas na hagdan. First time ko makapunta doon, first time ko ma-experience yung long ride na yun. Sobrang enjoy ko siya. Doon ako unang na-inlove talaga sa pagmamotor. Then nung graduate na ako, nakalabas-labas na ako talaga dito madalas sa aming lugar. Nung talagang lumalayo na ako na nakamotor, kung saan na ako napapadpad. Doon ko na-realize kung bakit nagsisisingit yung mga motor na dati kinahiinisan ko. Una, sa sobrang init pare. Sasabihin ng mga nakakotse dyan, pinili nyo magmotor, pinili nyo mabilad sa araw, pinili nyo mabasa sa ulan. Pero hindi nila naiisip, tao lang din naman tayo. Gusto lang natin ng transportasyon na mas makapagpalesen ng hirap na pinagdadaanan natin sa araw-araw. Yung mga oras na nasasayang natin sa traffic pag nakakotse tayo, no? Hindi nila alam na yung ibang nakamotor nakakotse din. Nagsawa na lang talaga sa traffic. Doon ko na-realize na hindi dapat kinagagalitan yung mga bagay kasi hanggat hindi natin nararanasan, hindi natin maiintindihan. Tapos noon, syempre, kaya nga ako may camera dahil for safety. Ilang beses na rin ako nasiraan ng chin mount. Yung ganito, itong pinagkakabitan ng camera. Ano pa nun? Distrap lang yung gamit ko nun. Tapos nakita ko yung product na to, itong kay Hank. Bumili ako. Yun na yung kinabit ko dun sa pang daily helmet ko nun. Wala pa ako nabibili na pang vlog ko. Bumili na rin ako ng chin mount para dun kasi alam ko na yung helmet na bibilin ko yung KY10 par. Tapos ayun, pan dashcam ko lang kasi talaga to kasi hindi natin alam yung mga pwedeng mangyari sa daan once na nagmomotor ka na. Simula na nabili ko yung KY10 par ko. Yun, dun na ako mag-umpisa mag vlog kasi ang kinakatakot ko kasi sa mga video na sinasave ko sa computer ko, baka makorap yung hard drive, diba? At least kapag nag-upload ako, ang nasa isip ko, hindi na siya mawawala doon unless na mawala na lang talaga si YouTube or si Facebook or ganyan. Pero dati YouTube lang talaga. Syempre gusto kong i-share yung mga buhay pagmomotor ko. Hindi lang naman yung para sa memories ko, para makita nyo rin sa mga hindi pa nagmomotor. Maingganyo rin kayo magmotor kasi nga naman masaya magmotor. Simula na nag-upload na ako sa YouTube, ayan, napasama na ako sa mga grupo, naglo-long ride na kami. Tapos may mga tropa ako na nahihiraman ko ng motor, review hanggang sa natuloy-tuloy ko na yung pagbablog ko na kahit wala naman akong nakukuha, ang mahalaga, nate-treasure ko yung mga memories na meron akong nare-record. Nakikita ko, pwede kong balik-balikan pag namimiss ko yung mga moments na yon, ganun. Masaya kasi hindi lang naman pagiging convenient sa araw-araw ang pagmomotor. Nakakagawa rin siya ng mga masasayang alaala sa mga lugar na napupuntahan, sa mga tao nakakasama, yan, mga nakilala ko na. Nung naka-wave pa ako, Team KYT Las Piñas, ayan. Hanggang sa nag-pandemic, after nung lumuwag-luwag na yung pandemic, hanggang sa naipong ko to, nagkaroon ako ng pang-down. Ano to hulugan tong motor na to Nakilala ko na yan, sila Doc, sila Motospot, yan, sila Cap. Hanggang sa nakita ko na yung post na Hank Additive na regarding dito na nagpapa-contest sila. Content Wars. Kuya, puro helmet yung
gagamitin ko. Wala pa kayo bang paglalagyan eh. Eh, ano, saan ako magla-laptop? Let's go. Available Dalawa. sa lahat ng kulay. Dalawa. Tatlo kasi helmet. Environment. Eco-friendly. Kita ko na ito kanina eh. Hindi na magagalit sa akin yung kapatid ko, di ba? Pakalat-kalat daw yung helmet. Sumali ako doon at doon ko nakilala si Boss Henry, no? So natuwa si Boss Henry sa mga pinagagawa natin sa buhay hanggang sa naging magka-close na kami ngayon. Tropa na talaga, as in literal, naging magtropa kami na ito. Kaya tsaka marami akong natutunan kay Boss Henry. Hindi lang sa pagmamotor, no? Pati sa life lessons ba, ganyan. Hanggang nakilala ko na yan sila Ninong Elotsky, Team Panda, lahat yan nandahil sa pagmamotor ko. Maraming taong hindi makakaintindi dito kasi alam mo yun, hindi naman lahat nagmamotor. Sabi nga nila, hanggat di mo nararanasan, hindi mo maiintindihan. Ako kasi, simula nung nagmotor ako, mas naintindihan ko na yung side ng bawat isa. Since nagko-kotse ako before, naiintindihan ko kung paano yung magiging galaw ng sasakyan. So parang mababasa ko kung saan siya pupunta. Parang may ganun ka ng instinct. At the same time, pag nagko-kotse ka at naranasan mo magmotor, maiintindihan mo na kung bakit papunta rito yung motor, or unless na lang na hindi nag-signal, di ba? Wag naman hindi magsisignal, magsisignal pa rin. Pero kahit pa paano, wag naman ganyan, di ba? Ayan, oh, double solid yellow line. Kasi student driver kasi to. Doon tayo sa medyo maluwag-luwag. Ano ba, sumignal naman siya. O di sige, diyan ka. Siyempre student driver din yun. Dumaan tayo lahat sa pagiging estudyante. Pero ayun, once na nagmamotor ka na, tapos nagko-kotse ka rin, maiintindihan mo kung bakit nagsisisingit or what, kung bakit nandyan sa gilid yan, mga ganong moments. Kapag nakakotse ka na tapos nakakita ka na ng motor, mas napapagbigyan mo sila. Kasi at the end of the day, pag traffic, hindi ka rin naman makakaandar. Andyan at andyan ka lang din. Samantalang sila, nalalanghap yung usok mo, nalalanghap yung kung ano mang contaminant sa hangin. At the same time, bilad sa init ng araw, or kung ulan man yan. Mas maganda yung nagbibigayan. So ayun, sa sobrang dami ko na nakilala sa pagmamotor, sobrang dami ko ng memories. Pag-e-enjoy ko na lahat mga rides. Pero bakit nga ba ang dami na nagmamotor? Para sa akin yun yung convenient, tipid sa gas. Kung nagko-kotse ka, ito yung masasabi ko sa'yo. Kahit anong lakas ng motor yan, kahit kargado pa yan, kung i-compare mo sa kotse yan, tipid sa gas. Kung nagko-kotse ka dati, mas napapabilis mo yung hi, cute. Kung nagko-kotse ka, mas magiging punctual ka kasi nasanay ka sa kotse or sa commute. Kung bumabiyahe ka, nasanay ka na maaga kang umalis ng bahay. Pero pag nagmamotor ka, hindi na. Sakto na lang yung biyahe mo. Kayo, anong kwento nyo? Bakit kayo nag-umpisa magmotor? Ako, sa akin, kaya lang din naman ako nagkaroon ng ganitong channel. Kaya lang din naman ako nag-vlog dahil gusto ko lang ma-save yung mga video na mga biyahe ko. Kaya kung makikita nyo yung mga rides namin, pawang natural lang. Kung ano lang yung nagaganap sa ride, ganun lang. Kasi gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung buhay ng nagmamotor. Syempre, bukod sa rides, sa mga builds, sa mga tao nakakasama, para na rin to sa akin na na-realize ko na hanggat hindi mo nararanasan, hindi mo maiintindihan. Tama o mali? So this is KM Motovlog with Hank, your ride, your story.